Maraming istorya ang dapat marinig. Maraming kwento ang hindi na natin nalalaman. Sa paglipas ng maraming panahon, sa paglipas ng maraming taon, karamihan sa mga to ay nababaon na lamang sa limot. Minsan ay hindi na isasalin sa mga sumusunod na henerasyon. Nakakalimutan na nga ba? O sadyang hindi lang ito na pagtutuunan ng pansin? Ang mga bagay na nakaraan ay may kaugnayan sa ating hinaharap. Simulat sa pool, ito ang ating pinag-ugatan. Ito ang ating pinanggalingan. At ito rin ang susi kung ano ang meron tayo sa ating kasalukuyan. Tulad na lamang ng pagbisita natin sa Manuel B. Gallego Center for Heritage Studies. Nakausap natin si Sir Rene Abiba na siyang direktor at profesor sa nasabing kolehiyo. At anong mga istorya ang inyong dapat matuklasan at malaman sa bahagi ng kasaysayan dito sa ating probinsya. Ano po ba yung ating makikita po sa loob po ng museum ng MB Gallego po, sir? Bali, ang Manuel B. Gallego Center for Heritage Studies, ito yung buong pangalan ng museum, ay nandito lahat yung mga tinatawag nating mga lumang memorabilia ng founder ng Manuel B. Gallego Foundation Colleges, na walang iba kundi si Dr. Manuel Viola Gallego. So ito ay na-conceptualize 2022 at formal itong naaprubahan ng Pangulo namin na si Dr. Joseph Gallego noong February 19, 2025. At 1 year yung ginugol namin para maihanda itong lugar, bago ma-install ang mga ito ay ma-verify, mapag-aralan para makaiwas tayo sa misinformation. At noong January 28 nga ay na fully handa na ito for full operation, ay nagbukas na po ito sa publiko. At nang sa gayon ay maipakilala natin sa mga kabataan kung sino si Manuel B. Gallego, sapagkat alam naman natin yan, ang mga kabataan medyo hindi na masyado sigurong interesado sa kasaysayan, pero magpaganon pa man ay tungkulin natin bilang mga nasa akademya na ibahagi pa rin ito sa publiko, sapagkat kung babalikan yung vision ni Dr. Gallego ay yung pagtatayo ng eskwelahan at yung pagtataguyod ng edukasyon talaga ang kanyang pinaka-main na nais maipamana o maiwan sa bawat henerasyon. Kasi lingid sa kaalaman ng marami, siya yung kauna-unahang public instruction secretary noong panahon ng Ikatlong Republika. So after World War II, Yes, sir. siya yung naging public instruction secretary. Ang katumbas niya ngayon, Department of Education. Sir, nabanggit niyo po kanina siya po yung founder. Bigyan niyo nga po ako ng idea, sino po pala yung, ano po ba naging roots po ni Sir Manuel prior bago niya simulan po itong eskwelahan, sir? Actually, si Dr. Manuel Viola Gallego ay isinilang noong January 18, 1893 sa San Miguel de Mayumo, Bulacan, sa bahay ni Dr. Maximo Sison Viola. Si Dr. Maximo Sison Viola, siya yung matalik na kaibigan ni Rizal na nagpautang sa kanya ng 300 pesos. May relation po pala siya ng konti sa ating pambansang bayani. May kaugnayan siya. Kung maalala ng ating mga kababayan, si Rizal, nung hinahanap niya si Ferdinand Blumentritt sa Austria,
Austria, Germany na part na ngayon ng Germany. Kasama niya si Maximo Sison Viola. Nagkasakit si Rizal, ang gumamot sa kanya, si Maximo Sison Viola. Kaya sa Germany, sa Hamburg yan, to be exact, dito niya nabuo yung manuscript niya ng No Limit Tangere. Ngayon, si Rizal, dahil nagkasakit, at yung pamilya niya sa Calamba, ay hindi maganda yung estado pinansyal, ay pinautangan siya ni Maximo Sison Viola ng halagang 300 pesos para ma-publish ang No Limit Tangere sa 2,000 copies. Hindi alam na marami, tiyuhin ni Manuel Viola Gallego yon, si Maximo Sison Viola. Kaya yung B, Manuel Viola Gallego. Actually, malaki ang connection talaga ng mga Viola at Gallego sa ating pambansang bayani. Kasi una, kung hindi dahil sa financial support ng mga Viola, hindi man natin mababasa ang No Limit Tangere. At itong si Manuel B. Gallego, nung sumiklab yung 1896 Philippine Revolution, yung Bulacan ay, kasi sa San Miguel de Mayo, Bulacan, kung titignan yung mapa, sa may gawing bahagi ng Sierra Madre, diyan makikita ang Biak na Bato. At sa Biak na Bato, diyan madalas magpulong ang mga Katipuneros noon. Kaya nung sumiklab ang digmaan ng Filipino-Spanish War, at pati hanggang sa panahon ng mga Amerikano, yung Filipino-American War, mula San Miguel de Mayumo, batay na rin sa aming pananaliksik yung sinulat ni Attorney Jose Obed Meneses, naging presidente dito ng Gallego. Namatay si Gallego 1976. Naging presidente si Meneses noong taon din na yun, kasi walang manunungkulan na magpapatakbo. Sabi niya, naglakad ang mga Gallego mula San Miguel de Mayumo. Nilakad nila dyan hanggang San Isidro, hanggang Cabiao, hanggang bumalik uli sila ng San Antonio. Kaya sa San Antonio, Nueva Ecija, yung tatay niya na si Julio Gallego, pagdating ng mga Amerikano, inappoint yan bilang mayor ng San Antonio. Yung tatay niya na si Julio Gallego. Kaya, kung pupunta kayo sa San Antonio, Nueva Ecija, merong street doon ang pangalan, Gallego Street. Marami pala akong makukuha akong story dito. Lungdag po tayo sa pinaka-museum, sir. Medyo marami pala akong makukuha pa dito. Dito, sir, sa loob ng museum, tutumbukin ko na po. Ano-ano po ba yung first glance na makikita po nila? Ano po ba yung makikisa-isa po natin dito sa loob po ng museum, sir? Kung bibisita ang ating mga kababayan dito sa museum na ito, siyempre una nilang makikita yung tinatawag nating genealogy o parang family tree ng mga Gallego. So dito makikita natin kung saan galing ang angkan ng mga Viola. Katulad kanina, nabanggit ko na, may kaugnayan sa mga Maximo Sison Viola. Yung angkan ng Gallego, saan nanggaling yan? Nahungkat na rin namin yan. Ang angkan ng Gallego ay galing sila sa Galicia, Spain. Kung titignan natin sa Biblioteca España del Catalogo, dito kasi makikita natin yung mga apelyido. Ang Galicia, Spain, kung titignan ninyo sa website ng Embahada ng Espanya, ang apelyido dyan, nasa 78%, kung hindi ako nagkakamali, ang apelyido Gallego. So, ang root word niyan, o salitang ugat, yung Galicia, G-A-L, at yung G-A-L, Gallego, pag tutumbukin nyo, saan nga bang galing yung salitang yan? Ang walang ibang sasabihin niya, kundi ang isang sasakyang pandagat na kung saan nakilala ang mga Castellanon, Leon. So, kung anong trabaho ng mga Gallego ngayon sa Galicia, Spain, mga shipmaker sila, gumagawa ng barko. Ayan, so kung nung panahon ng gitnang panahon o Middle Age, kung ikaw ay gumagawa ng barko, ibig sabihin, mga medyo nakakaangat ka sa lipunan. So, tapos syempre, merong academics dito, yung mga diploma ni Gallego, saan siya nag-aral. Hindi alam ng marami, si Manuel B. Gallego ay kasama sa third batch ng mga unang Filipino na kumuha ng abogasya sa UP Manila. Kasi ang UP nung araw ay, kung mapapansin ninyo, lahat ng mga lumang gusali nung tinayo ng mga Kastila at Amerikano nasa siyudad ng Maynila. Kaya lahat ng yung UP mismo, wala pang UP Diliman noon, wala pang UP Baguio, UP Pampanga, ang UP noon nasa Manila. Yun ang kauna-unahang
campus ng UP. Doon nag-aral si Gallego, pati yung kanyang asawa na si Caridad Ongsiaco. Si Caridad Ongsiaco, hindi alam na marami din ay kumuha ng pharmaceutica o pharmacist sa UP Manila kasi ang negosyo ng kanilang angkan, pagtatayo ng botika o pagtitinda ng gamot. Kasi by origin, Chinese. At siyempre, alam natin mga kapatid natin ang sibilisasyon o kultura, teknolohiya ng mga kapatid natin Sino, mahusay sila sa Oriental medicine o medicine sa pangkalahatan. At mga diploma nandyan lahat, pati yung grades, transcript of record ni Manuel B. Gallego, meron din tayo. Kasi makikita natin dyan na may grade din siyang tracks. Ang pinakamalaking ambag ni Dr. Gallego dito ay walang iba kundi ito. Ito nasa likod ko. Ito ay ipininta ni Rodrigo O. Almozara, kauna-unahang principal ng elementary at high school department ng Gallego, 1967. Kung hindi ako nagkakamali. Pero 1957, si Gallego nagtayo na ng, kung mapapansin niyo dito, parang rural. Ito naman, urban. Kasi sa Nampikwan, may tinayo siya na Agricultural and Industry Trade School. Okay. Pero, makikita natin na sinimulan niya sa agrikultura hanggang sa pumasok sa larangan ng nursing and siyempre later on maraming kurso na yan. May business, may liberal arts, etc. etc. Yung edukasyon talaga ang pinaka-legacy niya na naiwan niya. At ito ang dahilan kung bakit yung Pangulo ngayon, third generation na siya, ako sa tuhod ni Dr. Manuel B. Gallego, yung Pangulo ngayon, si Dr. Joseph Gallego. Yun yung dahilan kung bakit hanggang sa ngayon pinipilit nilang buhayin pati pagpatuloy ang eskwelahang ito. Ito talaga yung, kumbaga, yung matatawag nating pamana ng lahi. Yun kasi sabi nga ni Rizal, walang ibang may papamana sa pinakamagandang pamana kundi edukasyon. At ito literal dito na si Dr. Gallego ay ito ang kanyang pamana. Actually, ang dapat pang maalala dapat ng mga Pilipino, kung hindi dahil kay Manuel B. Gallego, hindi hihirangin ang Tagalog bilang pambansang wika. David, sige sir. pakikuha ka David yung language problem of kasi si Dr. Gallego noong 1932, kung hindi ako nagkakamali, September 7, 1932 ay nagkaroon ng ito yung original, nalaglag na. Ito yung original na monograph ni Gallego. Pakita na lang po, mag-display niya po. Yung kampo dyan, sir. Ang nilalaman nito, sinasabi niya, bakit kinakailangan Tagalog ang maging pambansang wika. Bakit nga po pala, sir, ganun? Ano po yung nagiging, kumbaga yung nasa loob po yan na talagang dapat hirangin na Tagalog yung gagamitin po talaga natin. Ang sinasabi kasi ni Gallego, anong silbi ng Ingles kung hindi naman masyadong naunawaan at nagagamit sa pang-araw-araw? Manapay, gamitin na lamang ang Tagalog at nang sa gayon ay para higit na magkaunawaan ang mga Pilipino. Kasi nung panahon ng mga Amerikano, merong anti-flag law. Pinagbawal ng mga Amerikano na iwagayway ang bandila ng Pilipinas. Kasabay noon yung pagbabawal na gamitin ang Tagalog sa loob ng eskwelahan. Pinaglaban ni Gallego yan hanggang sa ito'y naging batas, hindi batas, kautosang pambansa ni Manuel L. Quezon, 1935. 1932, pinaglalaban na niya. 1935, naglabas si Pangulo Manuel L. Quezon na Tagalog ang pambansang wika nating mga Pilipino. So, ito yung malaking ambag ni Gallego. Is edukasyon at yung usapin sa ating pambansang wika. Sir, dito po, papayag ko po dito sa ano po yung magiging striking po sa mga, lalo na po sa mga estudyante niyo po rito, once nakapag, halimbawa ang gusto nila pumakit dito, ano po yung pinaka-image o pictures na kapag akit na nila dito, ito yung unang dapat nilang tingnan at bisitahin. Once sa pag-akit po nila, madami po nakalagay po rito, pero pag tingin pa lang nila, meron po agad sila ipipinpoint na ito muna ang tingnan ko kasi
meron itong kaugnayan sa kasaysayan at magiging pamana na rin ng eskwelahan since ito po yung way back ng American era pa po, sir. Ang Yung pinaka- una na titingnan, sir, na magiging Ah, concert. ito yung pinakamahalaga sa lahat, itong painting kasi na ito. Mm. Kahit pa ito yung napinta, 1971, lahat kasi ito kasi buo na ito eh. At dito yung vision, gustong mangyari ni Dr. Gallego. Makikita dito kung maliliit na lang yung mga detalye. Opo. Pagtatayo ng military school, pagtatayo ng museum, pagtatayo ng education ng colleges at marami pang iba. Ito, industriya, preparation sa industrialization. Pero ang backbone ng Philippine economy, agriculture. So, kumbaga ito nandito na lahat. Yan. Kaya hindi nakapagtataka na yung Ateneo de Manila University nagpunta dito last year eh. Opo. Binidyo ito, ginawa ng documentary at gumawa ako ng art criticism hinggil dito sa kadahilan ng ito yung kinakailangan dapat mapag-aralan ng mga at makilala ng mga bata itong sining na ito Mm. kasi nandito lahat yung kumbaga lahat ng mga nandyan kumbaga nandito na. Opo. Ayan. At maganda kasi itong painting na ito sa tulong ng National Commission for Culture and the Arts, NCCA, sa ilalim ito ng opisina ng Presidente ng Pilipinas, may lalabas ngayong June Mm-hmm. na bagong libro sa art appreciation, kasama na ito. So ito, dahil nasa libro, pag-aaralan ng mga kolehiyo sa buong Pilipinas, Yes. kung gusto nilang mauhigit na maunawaan ang buhay ni Gallego, kasi magtatanong yung mga bata. Opo. Kung ako man ang bata na nag-aaral, Yes. ang ganda nung na to sinasabi nung painting na ito. Puntahan ko nga yung Manuel B. Gallego. So ibig sabihin, sa lahat ng mga artifacts na nandito ngayon, taglay nung painting na ito. Yung kumbaga personal na pangarap ni Gallego at yung kanyang tinatanaw din sa Pilipinas. With that, sir, hindi ko na po kayo pakakahabain po. Your message na lang po sa ating po mga kabataan, especially po sa ating mga estudyante po rito and other people na po pwedeng makapakinig nito, makaalam, at makapagbigay din sila ng kanilang mga higala. Mas mapahalagahan pa nila yung pamana nga ng ating mga kababayan, especially si Sir Manuel Gallego. At dito na po nag-originate yung kanyang mga advocacy, yung kanyang mga legacy, sir. Well, una sa lahat, inanyayahan ko ang publiko, mga taga-Kabanatuan man o mga kababayan natin o sino mang interesado sa kasaysayan na bumisita dito sa Manuel B. Gallego Center for Heritage Studies. Bukas kami mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5. Active yung aming Facebook page. Pare pong mag-message sa mga kababayan natin doon at sa gayon ay makita nila mismo, ma-experience nila yung ang tawag kasi natin dito lahat ng mga artifacts na dito, mga primary source, mga kung talaga, mga hindi replica, hindi duplicate, mga original. Ngayon, ang tanging mensahe natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kabataan, mahalaga ang pag-aaral sa kasaysayan kasi mga nangyayari sa kasalukuyan ay may kaugnayan sa kasaysayan. Ngayon, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nagsusumikap na mabagong ating tadhana sapagkat tayo naniniwala na para sa magandang kinabukasan. Pero ang kinabukasan na yan ay hindi natin maabot kung medyo kulang tayo sa pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan kasi magkakaugnayan. Kasaysayan, kasalukuyan, kinabukasan. At siyempre po, nais ko na rin kunin itong pagkakataong ito na para higit nila maunawaan, makita kung paano ang buhay ni Dr. Manuel B. Gallego ay bukas na bukas ang Manuel B. Gallego Foundation Colleges. Sino mang interesadong mag-aral dito, may mga kurso tayo na tumutugon sa industrial na pangangailangan ngayon. Katulad yan na BS Nursing, Criminology, Education, Business, IT at meron din kaming high school at syempre
nursing. Kaya sabi nga doon sa ads namin, ano pang hinihintay nyo, mag-enroll na sa NB Gallego.